makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Disyembre. Dahil katatapos na ang araw ng Pasko, ang pagkakaabala naman ng ating mga kababayan ay ang pagpasok ng bagong taon. Happy New Year! Ayan. At syempre, abala ang kapulisan at kabilang sa kanilang mga binabantayan ang mga karahasan na may kinalaman sa paputok. Ayan. Meron tayong mga naitatala na nasugatan dahil sa paggamit ng paputok. At sana kung hindi man maiwasan ay malimitahan or tuluyang mabawasan ang mga kaso ng mga napuputukan tuwing nagsasalubong ang taon. Jackie? At pero Lakay, this December ng Pasko ay nakapagtala din ng 28 ng mga insidente ng naputukan. At sana wag na siyang madagdagan pero since magbabagong taon nga magpapalit na ng taon at naging tradisyon na ang pagpapaputok sa lahat po mag-iingat po tayo. Teka, meron muna tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Nako, isang pampaserong bus ang nahulog sa bangin sa Belgallego, Camarines Sur. 3 po ang nasawi. Ibalita mo yan na RH number 18, Ruel Saldico. Ruel, nakalulungkot naman yan. Balita mo na yan. Ruel, good morning. Morning, Romel at Jackie at isang oras sa matapos ang araw ng Pasko. Isang trahedya agad daganap matapos mahulog ang isang pampaserong bus sa bangin ng kahabaan ng Andaya Highway sa barangay Magais 1 sa bayan del Gallego, Camarines Sur ng madaling araw. Ayon sa Del Gallego Municipal Police Station, sa kanilang sinagawang investigasyon, nakatulog di umano ang driver ng bus kaya nahulog ito sa mahigit 6 na metrong na bangin. Biyahe mo sana ng bus sa Gubat, Sorsogon mula naman sa Cubao. 3 ang naiulat di umano na nasawi sa aksidente. Napawang mga pasahero nito at 24 naman ang sugatan sa ngayon. Kasalukuyan nasa ospital ang mga pasugatan pasahero at driver habang patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang vehicular accident. Yan ating update, Romel at Jackie, mula dito sa Bicol. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas. Roel. Pilipino. Ruel, would you know kung anong ospital, kung saan ospital binala yung mga sugatan para sa kapatiran ng kanilang mga kamag-anak? Dinala ito sa Bicol Medical Center, Romel, no? Bicol Medical Center.
At ang iba naman ay sa malapit na rin sa Tagkawayan dahil ito ang boundary ng Tagkawayan, Quezon. At may malapit din na ospital. So, at may ilang pa mga sugatan. Ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang pagdala ng mga pasahero sa mga ospital upang ito ay agad na Ruel, mailigtas. patungo saan yung particular na pampasaherong bus na yan? Patungo saan dapat? Patung ito sa bayan ng Gubat, Sorsogon. At ito ay umalis ito kagabi sa Cubao, sa Quezon City. At ito ay siguro ito yung mga pasahero na naghahabol pa na makauwi. Mga chance passenger. Yung mga papasahero nga bus na ito. So, abangan natin ang mga update, Romel at Jackie, sa ating pag-ugnayan sa BMP upang ito ay anong iba pang mga dahilan at kumusta natin ang mga pasahero sa mga oras na ito. All accounted for na ba lahat, Ruel, yung mga pasahero, including yung 3 nasawi at mahigit sa 20 na sugatan, tama ba, Ruel? 24 ang nasugatan at ngayon ay may mga nasa kanya-kanya mga ospital na at sila ay patuloy naman na agad ni-rescue ng Del Gallego Municipal Police Station at maging ang mga rescue team ng mga karatig bayan at sa Ragay at iba pang Tagkawayan nagtulong-tulong na kanina madaling araw. At batay dun sa initial na impormasyon na Ruel, nakatulog sa manibela yung driver, tama ba? Ayon dito sa impormasyon ng PMP at siguro ang driver meron kasi Romel may mga papaserong bus na minsan isa lang ang driver. Walang substitute. Walang kapalitan at may mga ganung mga bus pero may mga bus naman na dalawa talaga ang driver. Yung conductor talaga dalawang driver. Yung kadalasan yung conductor driver yun ang substitute di ba? Kailangan talaga yung iba yung pag-iingat. Mas mabuti na sigurado yung pasahero mga ating mga kababayan. So, yan ang ating mga update, Romel at Jackie, mula pa rin dito sa Bicol Region. Ito si RH018, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Roel Saldico. Masamang balita. Nakalulungkot. Nakakalungkot Biruin naman mo yun, isang Lakay. araw bago ipagdiwang ang Pasko at meron tayong ganyan mga trahedya. 3 ang patay at 24 ang nasugatan ng Mga mahulog hahabol ang siguro, no? isang bus sa bangin. Pahabol sana ng mga Oo. kamag-anak, uuwi, Pambihira naman nagka-aksidente pa. talaga, no? Siguro dapat din malaman, Lakay, ito nga kung sino ang operator or nitong bus, naturang bus na nahulog sa bangin. Alamin natin bakit nga nakatulog yung driver habang nagmamaneho, bakit wala siyang kapalit. At ayun, kasi kailangan yan dapat protocol na yun Tama. Lakay. Dapat Kasi, bago ka bumiyahe, nasa ayos, nasa kondisyon ng iyong pangatawan. at di mo rin naman din masisi, Lakay, baka naman talaga wala siyang kapalit. Pero dapat itong kumpanya, kung sino man yung may-ari nitong bus, dapat protocol. Kasi holiday season At saka napakalayo ng biyahe. Uwian talaga So, dapat talaga may safety measures ang lahat. Lalong-lalo na sa panahon ng mga gantong holiday at buwabiyahe ang lahat ng tao. Sa isang banda naman, alam mo ang aksidente, walang pinipili talaga yan Kahit sabihin mo na sangkaterbang safety measures ang gawin, pagka talagang aksidente, hindi mo masasabi katulad niyan. Nakatulog sa manibela. Lalo na kung, let's say, yung driver, veteranong driver na dyan, sino ba naman mag-aakala na sa isang iglap mangyayari yung ganyang aksidente. So ingat-ingat pa rin po tayo at tulad nga ng binanggit natin kanina, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar ang aksidente. Pero iba na yung nag-iingat. Dapat pag-iingat pa rin. Tsaka kayo, kahit minsan ikaw na mismo nag-iingat, kung Ayun. makasama mo Ayun sa nga kalsada, hindi naman din nag-iingat, wala rin. Kaya bukod sa pag-iingat po, maging alerto din po tayo kapag nasa kalsada tayo. Lalo na yung mga inaabutan ng gabi or madaling araw sa lansangan, ingat-ingat po tayo.
Saka kung hindi po talaga kaya, no, Nakalulungkot, itabi na lang po muna yung sasakyan ninyo at magpahinga po muna kayo bago kayo magmaneho. Biruin mo, hinihintay mo yung mga kamag-anak na galing dito sa Metro Manila at patungo dyan sa lalawigan na yan ng Camarines Sur. Only to find out na nagka-aksidente. Worse, namatay pa. So ingat-ingat po tayo. Meron tayong 16 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. At tulad nga ng binanggit natin kanina, no, sa pagbubukas ng programa natin, siguradong kabilang sa magiging isa sa pinakaabala sa pagsalubong ng bagong taon ay ang mga kagawad ng pulisya. At saka ang ating mga kasamahan sa healthcare, ayan. no? Yung mga nasa Yung ospital, mga nasa mga emergency room. Doktor, nurses, ayan, yung mga naka-duty sa emergency room. Ayan, sila yung magiging abala. At tayo naman na mga ordinaryong mamamayan, sana gawin din natin yung ating papel para mapanatili yung kaayusan sa ating komunidad or sa barangay habang sinasalubong ang bagong taon. Mahigpit ng kampanya ng mga otoridad laban sa pagbebenta ng mga illegal na paputok. Ang problema, Jackie, mga kababayan, yung talagang meron tayong mga pasaway na kababayan na mailusot lamang yung kanilang illegal na paputok, gagawin lahat ng paraan para maikalakal yung illegal fireworks item. Ito'y sa pamagitan ng pagbebenta online. Oo, yun nga lang kaya, no? Talamak ngayon online kasi wala naman din na nagsusupervise. Walang At saka napakahirap. Ang hirap din siya i-monitor kasi maaring pagtingin mo, kinabukasan, wala na yung mismong link ng pinagbebentahan. So, paano nga din siya ititrace ng ating mga otoridad? Kaya mag-iingat po tayo dun sa mga nakagis na ng gumamit ng paputok sa paghihiwalay ng bagong taon. Ang bawal ho, wag na ho kayong bumili. Oo. Please lang. Pagka yan ay Wag na po kayong ibinenta, bumili. pagka yan ay ibinenta online, siguradong may something dyan. Sigurado yan, bawal. Kasi kung hindi bawal, bakit mo ibebenta pa online? Pwede naman na yung sa traditional na pagbebenta, hindi ba? Hindi kasi ako masyadong bumibili ng paputok no lakay. Hindi naman din kami mahilig sa mga paputok. Kaya hindi ko alam kung mayroon bang mga legitimate store online. Wala. Sa online. Baka kung online meron, dun sa mga lehitimo. Pero kung wala, dun na lamang po sa talagang lehitimo na mga physical stores na nabibilhan natin. Yun kasi, meron po silang kumbaga aprobado sila ng otoridad na magbenta. Oo. Kaya ligtas po. Pero kung medyo alanganin na kayo, wag na kayo bumili. Kasi para din naman po yun sa kaligtasan ninyo. Basta once yan ibinenta online, magduda na kayo. Hindi niyo alam kung gaano kalakas yan. Baka naman yan sobrang lakas na maaring lumikha ng malaking pinsala. At magkasunog pa, no, lakay? Magkasunog. Lagi natin isipin na ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Samantala, Jackie, para naman po sa nais pa ring manalo, bagamat tapos na ang Pasko, no? Patuloy pa rin tayong nagbibigay ng papremyo lakay at aginaldo dahil patuloy ang pag-iikot ng ating Ninong Sherwin para po sa Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Sa mga nasa Barangay 904, Punta Santa Ana, Manila, nako, punta na kayo. Punta na kayo. At lakasan ninyo ang inyong mga radyo, ang inyong TV at ang inyong cellphone kung saan man po kayo nanonood at nakikinig ng DZRH dahil nandyan po ang ating Ninong Sherwin para mamigay ng papremyo. At ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na!
At ito na nga ang ating word of the day, akmang-akma sa pinag-uusapan natin, Lakay. Yan ay medianoche. Ayan, binaliktad lang noong 24 bago maghiwalay ang sa pagsalubong ng Pasko, Noche Buena. Ngayon naman, medianoche. Medianoche. Yan yung paghiwalay ng taon. At dito din ba ay 500 lang din ba dapat ang handa? O sa Noche Buena lang yun Hindi. lang? Alam mo, pagka bagong taon sa kaugaliang Pilipino, dyan na Mas bongga. bongga, Mas bongga ang paghahanda tuwing naghihiwalay ang taon. Sa kasi may paniniwala. ano pa yan may mga prutas-prutas pa yan, di ba, Oo. no, Lakay? Oo. Kailangan may bilog na prutas, hindi mawawala ang bilog na prutas. Dahil sa Kailangan yan. paniniwala na kapag marami kang handa sa paghiwalay ng taon, buong taon, magiging marami ang pagkain sa inyong hapagkainan. Meron pa yun na Lakay yung di ba nagiiwan ng pera sa bigas ba yun? Alam ko may Meron sinisingit na na mga para daw pagdating ng bagong taon may mga matatanggap pa rin na biyaya. Maraming pamahiin tuwing naghihiwalay ang taon. Kabilang na dyan yung paniniwala na pagka ikaw ay lumundag na lumundag. Pagpatak ng alas 12 ng ating gabi. Medyo hindi ko na pinaniniwalaan yung Lakay. Simula nung tataas ka, madadagdagan ng height mo. simula nung high school hindi na Lundag ka ba na lundag tuwing bagong Wala taon? na Wa-effect? hindi na lumagdag yung height ko simula nung high school kaya hindi na okay na. Kakapagod lang Ano pa ba yung mga natatandaan mong pamahiin tuwing sumasapit ang bagong taon na Ang pinaka natatandaan ko lang nula yun nga yung bilog na mga prutas. Kailangan hindi mawawala yung bilog na prutas. Kaso hindi ko pa mawari bakit kailangan yung bilog na prutas Ito, sinabi ni Don. Si Don ba Di ba? nagsabi nito? Na ang prosperity bowl daw, yun yung nilalagyan ng Napaka-sosyal, pera. prosperity bowl. Oo, kailangan Don, daw yun. At pagdating ng sama-sama may mga 1,000 peso bill, may 100, may 500. Pero parang pagdating ng mga 12:01, nawawalan, unti-unting nababawasan yung 1,000 Lakay doon sa prosperity bowl. Yung iba naman may paniniwala na hindi pinapayo ang paghahanda ng manok sa mesa. Bakit daw? Ang manok daw kasi isang kaig, isang tuka. Baka the whole year, ganyan ang maging kapalaran mo. Naku, so kailangan talaga lechon ba o ano ang ihahanda? Ano pa bang pamahiyan na nakagisna natin mga Pilipino tuwing magbabagong taon? Ayun, yung yung paglundag, tsaka yung pagpapaingay, no? Mag-iingay ka dapat, pagsapit ng bagong Tama taon. ba yun? Hindi kaya kabaliktaran na mangyari? Bakit naman? Pagka ikaw ay maingay sa bagong taon, buong taon, puro ingay gagawin mo? Hindi kaya? Wag naman sana na Lakay. Pero ang pag-iingay kasi ang sabi ang pagpamahiin Itinataboy tungkol yung dyan. mga masamang yung mga espiritu. masasamang espiritu. Wala kang Ngayon, ang problema dyan, Jackie, halimbawa, maingay ka, itataboy mo yung masamang espiritu sa pamagitan ng pag-iingay katulad ng yung batya, palo-palo. At tapos may kapitbahay ka na tahimik lang, doon naman pupunta yung masamang espiritu So pinapasa mo lang. tinataboy mo. Hindi naman siguro Hindi na ba Lakay. ganon? ang biro naman dyan na Lakay, nag-iingay ka nga. Paano kung ikaw daw yung masamang espiritu? Ikaw naman. Grabe ka naman, Jackie. Hindi naman siguro. Paano daw yung mga ganon? Hindi naman po. Oo. Para naman yan sa good fortune nating lahat. Ayan. Tapos meron pa tayong tinatawag na peng shui, di ba? Peng shui. Mga Paniniwala ng mga sinaunang Chinese ano ang tradition. magiging kapalaran. Kasi may ano ba yung meron yung Year of the Dragon, mga ganon. Ngayong taon ba? Ano bang yung taon? Year, ano ba ngayon? Wait lang, hanapin natin. Kasi meron yan Lakay, yung mga Year of the Dragon, Year of the Snake. At base din dun sa kailang kang taon pinanganak, malalaman mo kung ano ang Kung ikaw yung ay kapalaran. swerte o malas sa taon na ito, mga ganon, hindi ba? Wala namang problema kung maniwala kayo dyan. Basta lagi natin tandaan
ang swerte nasa atin din yan. Hindi ba? Kung Oo. halimbawa, tamad ka, paano ka sa Ayun swertehin? Ayun lang. Tayo ang gumagawa ng ating kapalaran, sa madalit salita. Ayun, sabi ni Don, no, nitong 2025, tayo ay Year of Wooden Snake. At sa dadating na taon na 2026, Year of the Horse. Ay, Year yung of horse the- ba? May ano ba? Fire ba yan? Year of Wooden the ba Horse yan? ba tayo Ano sa ba? 2026 doon? Ano bang Year ibig of the sabihin Horse. sabihin niya na Year of the Horse na yan? Ngayong taon wood snake. Wooden Snake, oo, lakay. Kaya Alam pala mo marami natin. na nagtuklawan. Ganun ba yan? Grabe Marami na nag-ahasan. Yun ba yun? Grabe naman. Ayan. Ang sabi dito na lakay, ang Fire Horse starting February 17, 2026. Signaling a time for bold action, rapid change, and innovation daw. Ganun ba? lakay. Ang Fire Horse. Pakiulit mo nga. Time for bold action, rapid change, and innovation. Yun daw yun. Aba, lakay. talaga. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Teka muna. May winner na. may winner na. May winner na. Ayan, para sa ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent, nariyan po ang ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin Alfaro. Go, go, go! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin, sino ang ating winner? Yes, Jackie at Lakay Romel dito nga sa Barangay 904 sa Punta Santa Ana, Maynila. Hindi pa putok ang pinagkakaabalaan kundi yung plapla. Plapla. Yan, plapla. Masarap yan. Hindi pumuputok Uy, ang yan. sarap naman yan na Sherwin. Nilagay mo sa mainit na Nako, mantika. napakasarap talaga niyan. namang lulutong yan at puputok ang mantika. Pag prinito mo yan, napakasarap. Kung wala namang... Ayan, tilapia yan. Ang nakapinapakita, tilapia. Buhay pa, oh. Plapla, meron din namang galunggong na pinakamahal na isda ngayon. 400 Sos, Mario Josep. Sumali sa, para kang nanalo sa jackpot yan, 400 kagad, 1 kilo. Ayan na, siyempre ang dami pang iba itabo yung isda dahil ang nahuli natin na nakikinig ngayon sa DZRH, nagtitinda ng isda. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Research, Marivic po, Oreta. Si Miss Marivic Coreta, Mami Marivic. Kayo matagal na nagtitinda ng isda. Yes po, matagal na po. Kamusta naman ang presyohan ngayon? Mataas po talaga. Simulang pumasok ang December. Mahal lang nga isda. Mas mahal pa sa pagmamahal. Buti nga ang isda nagmamahal. Yung tao hindi nagmahal. Aba, may ganon. Grabe naman po ang hugot ni Nana. Grabe naman ang hugot ni Nanay, ha? Kumain ka ng isda, mapapamahal ka. Itan- Pero kapag bumili ka, mapapamura ka. Itanong mo nga, Sherwin, dahil mataas ang halaga ng isda, kamusta ang benta? Matumal ba o okay lang? Sakto-sakto lang po. Sakto-sakto para lang. may Noche Buena po tayo. Ayun. Sa ating mga kababayan, hindi naman kailangan magtaas ka ng presyo dito. Lalo na dito sa Punta Santa Ana dahil napakalit lang ng komunidad. Talaga naman dito lang din yung takbuhan nila kapag kailangan nila ng mga seafood. Yan, may mga sugpo, may mga bangus na daingin. Naku, napakasarap na niyan. Boneless na po. Debone na po yan. Magandang ihanda yan sa bagong taon, di ba? Kumpara sa manok. Pang-ihaw. Kumpara po sa manok. Kasi Magkano isang kilo ng magkano isang kilo ng tilapia? Tilapia is 300 ang kilo. Mas mahal pa ang galunggong, ano? nag-aanuhan na sila, nag-aabutan na, nagkakarerahan ng presyo ng galunggong at saka ng tilapia. Dahil, Pero medyo- itanong mo, Sherwin, ano ang mas mabenta? Galunggong, tilapia, or yung bangus? Kahit mahal po ang galunggong, mas mabenta po talaga ang galunggong. Aba, talaga. Mahal sa galunggong. Ayun. Love din yung galunggong. Kaya kahit na medyo mahal, pataas ang presyo, maraming nakain pa rin. Ayun. At pa naman natin, Marivic, kayo nakikinig sa DZRH. Sino paborito ang announcer sa DZRH? Deo Macalma. Sila kay Deo Macalma. Siyempre, paborito mo si Romel Fuertes at si Jackie Resio. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Ayun.
Anong bibili mong At isda? Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas din, nanay. Merry Christmas at syempre kapag nakuha ang ating word of the day, mapapasayo din ang ating Diesel H mini component. Salamat po. Salamat. Hindi po yun ang ating word of the day. Mali po. Ano po yung word of the day, nanay? Buena noche. Buena noche. Ayun. Noche. Noche buena. Buena. Medya. Media noche. Kakas. Noche kakas. Medya noche. Basta may noche, okay na yan. Basta may noche. Basta po may noche. Oo, basta may handaan no, nanay, okay na yan. Basta may noche, may kakas. Ayun. Tanong mo nga, Sherwin, tanong mo, magkano naman ang kilo ng hipon? Pagkano, Ang kilo po ng hipon is 700 na po. patanong kayo ng patanong, bibili ba kayo? Hindi, Ayan, Sherwin, hihingi kami ng discount. Abonohan mo muna. Pwede na po sa 600. Oh. Eh, yung hipon niya, ang lalaki, oh. Ang lalaki yung hipon niya, hindi yung mga suwahe. Yan yung mga Aba, oo. tiger prawn. Malalaki yung tiger prawn niya, yan, oh. Kaya naman 700. Yung plapla, magkano yung plapla? Taga DCRH kayo, 600 na lang daw. Pwede na rin po sa iyo ang tilapia sa 200. Oh. Ang tinatap to, buhay yan, buhay. Yung ano? Live po yan, live. Gusto nyo, wag nyo nang iluto, ilagay nyo na kagad sa aquarium. Ayun. Pang-aquarium po din, pwede. Buhay na buhay yung tilapia. Dahil nakuha mo yung ating word of the day, meron kang Diesel H. Diesel H. Mini component. Hindi ko na tuloy masabi. At Diesel H t-shirt. At syempre, ang siktik-liklik umaapaw ang Medya Noche basket ng Diesel H. At syempre, meron ka rin ng pulang-pula, pinakabago, pinakamabango, pinaka-original na Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain-Away Formula. 2 kilo yan, nanay. Hindi ka na magtitinda ng isda. Magiging Koreana ka na. Tamang-tama yan. Sa labahin kong marami. Sakto, di ba? Yan din para sa inyo, nanay. Ano masasabi sa Diesel H? Ano masasabi sa Diesel H? Maraming salamat po. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Ayun. New Year. Ganon din sa'yo, nanay. Hinihangat namin sa inyo na maging happy palagi. Araw-araw, oras-oras, habang buhay. Basta nakatutok sa Diesel H. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Diesel H. Baka kayo na susunod nating winner sa Diesel H. Pasko Panalo promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Ang oras natin, alas 8:33 ng umaga. Ang oras na yan ay hati. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Champion na milyonaryo pa. Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P.
Sunye mula sa Haro, Iloilo City at sa lahat ng sumali at nakilahok. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 235097 Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Mayroon po tayong nagbabagang balita. Isa pang ICI Commissioner ang nag-resign. Si Commissioner Rosana Fajardo, epektibo yan sa December 31. Nako. Ang iba pang detalye, maya-maya lamang sa aming pagbabalik. Paano yan? Ilan lang ang napira? Isa na lang. Oo, lakay, Si chairman ano na lang ang napira sa ICI. Oo, naku, kung kailan Paano pang kikilos yan? Naku po. Pero ayun nga ho, ulitin ko, isa pang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure ang nag-resign. Yan po si Commissioner Rosana Fajardo. Epektibo po ang kanyang resignation sa December 31. Bago yan, nagbitiw muna si dating DPWH Secretary Babe Singson. Sige, alamin natin ang iba pang detalye sa aming pagbabalik. Oras muna natin, 38 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. RH number 1. Ang kinis na niya. In fairness, Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay Deo Makalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister El, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Sa oras na 45 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, isang araw bago ang matapos ipagdiwang ang araw ng Pasko. Kamusta ba, Lakay, ang inyong Noche Buena? Okay naman, kahit paano may handa. Kompleto ang pamilya, okay na yun. Ayun, kompleto naman ang pamilya. Yan ang importante sa lahat, yung kompleto kayo
pagsapit ng alas 12 ng haping gabi. Meron kasi nalakay yung sa online, sa mga social media, no? Yung tuwing ganito ngang panahon sa December 25. Since lahat ng pamilya ay magkakasama, nagkakaroon ng mga palaro. Yung mga games. Nakakatuwa minsan yung mga napapanood ko, lalong-lalo na sa Facebook, yung mga mga palaro nila, ang gagaling ng mga nila eh. Ang creative ng ating mga kababayan pagdating sa mga ganong mga palaro, lakay. Sa salita ng Gen Z, ang tataba ng utak. Tama ba? Oo, lakay. Ang tataba ng utak, ang witty. Teka muna, papasukin muna natin ang report mula sa Senado. Cover up na Malacanang sa mga miyembro ng gabinete basangkot sa budget insertions. Kinastigo ni Senador Pampilo Ping Lacson. Ibalita mo yan, reach number 28, paring Raymond Taas. Paring Raymond, Merry Christmas! Merry Christmas, paring Romel at kay Jackie. Hindi magandang tingnan na basta na lang sabihin ng Malacanang na hearsay lamang ang mga reports na ilang miyembro ng kabinete ang nasa likod ng mga insertion sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, mas mabuting magsagawa muna ng malalimang investigasyon ng Malacanang bago maglabas ng pahayag na sa tingin ng publiko ay isang uri ng cover-up. Ito ay kasunod ng pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nagbasura sa mga aligasyon laban sa ilang cabinet secretaries bilang hearsay at no probative value. Tutugon lamang ang palasyo sa mga dokumentong authenticated ng DPWH. Sabi ni Lacson, may mga mahalagang ebidensya ng lumabas sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Kabilang sa mga ebidensyang nakalap ng Blue Ribbon, ang mga testimonya na nasuportado ng mga dokumento at malinaw na natukoy ang paglatastangan sa pondo ng bayan. Binanggit din niya ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. Git ni Lacson, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa likod ng mga palpak at guni-guning infrastructure projects. Kaya't sa dulo ng lahat, hindi maaring sisihin ng publiko sa Pangulo ng Simbahang Katolikas at iba pang mga religious sector at civil groups na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapakita ng galit at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Ito si RH 28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paring Raymond. Yes, paring Romel. Matanong ko nga, meron bang reaksyon si Senador Ping Lacson sa nagipahayag ni Executive Secretary Recto na ang 2026 national budget ay pipirmahan sa ika-5 pa ng Enero sa halip na bago matapos ang taong ito. May pahayag ba ang Senador Ping since isa siya sa mapimbing naghihimay ng pambansang budget? Kung si Senador Ping Lacson, paring Romel, ang masusunod, kahit nga daw first quarter ng taon na mag-re-enacted budgets, walang problema. Basta lamang masiguro na yung 2026 budget ay mabusisi ng gusto ng Malacanang. Ayun. So it doesn't matter kung hindi mapirmahan bago sumapit ang 2026. Basta't ang importante masiguro na talagang walang butas ang susunod na pambansang budget. Ayun, yun ang punto, paring Romel. Kaya lalong-lalo na it is si Senator Ping tutol na tutol doon sa mga lumaking budget ng farm to market roads, lumaking budget sa MAIP, lumaking budget sa AX, at saka yung lumaki na ngayong budget, tapos nasa control pa ng mga politiko. Yun ang ayaw nito, paring Romel. At dahil masugid na sinusubaybayan ni Senador Ping Lacson, kumbaga makakaasa ba tayo na yung 2026 national budget ay wala na yung tinatawag na pork barrel o yung mga kahina-hinalang insertions sa paring Raymond? Ayun ang sabi nga niya, walang perpekto sa mundong ito. Pero kahit pa paano, yung mga kitang-kitang, kumbaga yung napakalinaw na kontrobersiya ngayong 2025, kahit pa paano dito sa 2026 budget, ay may mga
nabawasan ng matindi. Ganun ba? Paring Rolel. Pero meron pa rin. Ayan nga, sabi niya. Hindi talaga maiwasan? Ganun ba? Oo. At dahil nga kung siya daw ang masusunod, talagang tanggalin yung MAIP na yun. Ito yung guarantee letter, paring Romel, na nanggagaling sa mga politiko. At ilagay lahat yung pondo sa PhilHealth. O kaya diretso na sa mga ospital. Oo nga, may AIC, tapos may iba pang uri ng ayuda. Hindi ba't sobra-sobra ng ayuda, paring Raymond? Ayun na nga, yun sabi din ni Senador J.B. Hersito, ayaw na ayaw yung nabubuhay tayo sa puro ayun ang importante, hindi naman sustainable yun puro yung tao nakatingin lagi sa maiksing yung importante, yung pangmatagalan. Talagang yun ang kailangan, wala Ang masakit na katotohanan, paring Raymond, dahil dyan sa sangkaperbang ayuda na yan, nagiging band-aid solution lang. Ayun, yun ang problema. Ang gusto ng tao, yung long term. Yung pangmatagalan, medyo mahirap pag-usapan. Sige. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. Balik sa inyo, paring Romel at Jackie. Mula sa Senado, dako tayo sa Kamara. Pangulong Bongbong Marcos sinisingil na sa pangako na may makukulong umano sa mga sangkot sa flood control scam. Detalye magmumula sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Good morning, Manang Milky. Bakit walang nakukulong na malaking isda ngayong Pasko? Tanong ito ni House Minority Leader Antonio Tino kay Pangulong Bongbong Marcos sa press release nito na may maipakukulong umano bago magpasko sa mga sangkot sa flood control scam. Ang kay Tino, ang mga key players ay nanatiling hindi napapanagot sa kanilang pagkakasangkot sa milyong-milyong piso na ninakaw mula sa mga ghost at substandard flood control projects. Binanggit ni Tino na nanatiling nasa labas ng bansa si Elizalde Ko, ang iba pang key players gaya na Bernardo at Boroan ay hinayaang makaalis ng bansa. Sina Bersamin, Pagdanganan at Cadiz ay hinayaan lang magbitiw sa pwesto at hanggang ngayon nananahimik at ang masakitaan niya, sinabi ni Tino, hindi pa nakakasuhan ng maito sa ombudsman. Puna ni Tino nang nabanggit na si Pangulong Marcos na may pananagutan, tila nawala na umano ng interes. Ang Senate Blue Ribbon Committee at ang Kamara naman ay agad nang sinuspindi ang investigasyon ng flood control scam bago pa man lumabas ang pangalan ng mga contractors. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Short of saying, ang binabanggit ni Representative Pino, ang bagal nyo naman. Medyo naglalag daw ang connection. Mabagal ang connection ng internet. Kung sa bagay, meron pa tayong ilang araw bago matapos ang 2025. Sana naman mag-sample pa kahit mga isa or dalawa. Pero yung nakabarong or yung mahilig mag-Amerikana, nasa ganun yung pangako naman daw kasi nalakay na makukulong bago magpasko, wala naman daw pong sinabing taon. Ayun lang, aray ko. Bueno, tuloy natin yan mamaya, pero papasukin muna natin ang report mula kay Boy Gonzales. Ito'y may kinalaman. Ito, napapanahon nito. Benta ng paputok at pailaw sa Divisoria. Matumal pa. Naroon natin kasama ang si Boy Gonzales. Boy! Yan ay matumal pa ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa Divisoria. Halos ilang araw na lamang bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa ilang vendor, batid nila mas maraming namimili at nagtitipid at mas pinipili muna ang alternatibong pagpapaingay kaysa sa tradisyonal na paputok. Lalo na't mataas ang presyo ng mga bilihin at maging ng mga paputok. Sinagawa natin pag-iikot dito sa Divisoria sa M. De Santos Street. Ang presyo ng ilang pailaw at paputok sa lugar. Ang fountain ay nagkakalaga ng mula 65 pesos hanggang 800 pesos. Dito depende sa laki at tagal at disenyo. Ang quitters naman ay nasa 800 pesos kada bundle o humigit kumulang sa 20 piraso ang isang bundle. Ang lusis naman na karaniwang nabibili ng mga bata ay nasa 100 piso.
kada balot. Meron ding mga paroks na nagkakalaga na mula sa 1,000 hanggang 5,000 piso o higit pa, depende sa uri at laki ng mga fountain. Sa kabila nito, maasa pa rin ang mga vendor na dadami ang mga namimili habang papalapit ang bisperas ng bagong taon tulad ng mga nagdaang taon. Kanina ay meron pa tayong nakausap na interview na mula sa Cabuyao, Laguna. Dito pa namili ng mga fireworks sa Divisoria dahil mas mura pa raw. Kesa kung magtutungo siya sa Bukawi, Bulacan, ay medyo malalayo siya. Kaya dito na lamang sa namili ng mga fireworks. At yung turotot naman na lakay, Romel. Yung paborito mo. Turotot. Magturotot ka na lang lakay kaysa kaputok ka pa, mahilig ka naman sa turotot. Ay meron 60 pesos, may 35 pesos. Halimbawa, kung 35 pesos ang piraso, pagka bumili ka ng wholesale, ay nasa 32 pesos lamang. Pero mas maganda, yung may bago kasi yung turotot ngayon, may design. Pinakita ko dyan, may design yung flower. Malakas-lakas din yun. Malakas din yun. Yung flower. Pero inihipa naman yun. Pero merong tawag doon, yung turotot na ano ba tawag doon? Yung ginagamit mo madalas. Kaya mo yan, boy. Yung di bomba. Yung di bomba. Para ka nagbobomba ng oo, nakita ko na nga yun. 32 pesos yan sa wholesale. Pero may 35. Ay, kung bibili ka ng 1 piraso, yung iba nagbebenta ng 40, 38 pesos. Pero yung mura na 30 pesos, yung maliliit na yung mismong tawag dito. Yung mismong gawa sa China, na mas mura. Pero meron ding local made na mga turotot yung gawa sa karton na nabebenta rin dito. Pero ang banggit sa atin kanina, parang tumumal yung mga local made na na turotot. Wala na ba yung boy? Wala na ba yung klase dyan na yung paborito mong ginagamit tuwing bagong taon? Anong klase? Yung paborito mo rin? Hindi, yung medyo yung manipis lang. Wala na ba yan? Mukhang wala na ako nakikitang ganun Wala, puro na yan. Gawa ng China, yung mga plastic, yung malalaking turotot. At nabibili. Dito lang magkakatabi lang yan Bili yan ng fireworks. So ayaw mong magpaputok, bumili ka na lang turotot dito sa tabi rin. Na mabibili dito yan sa Tabora Street, sa Divisoria, sa Binondo side. Kaya ngayon, nasisimulan ng dumami yung mga namimili ngayon ng mga fireworks na legal at meron kasi legal at illegal Merong mga turotot naman na namimili ng maramihan. Bukang ibinibenta din. Na mga kababayan natin galing sa mga kalapit na lalawigan. Halimbawa, Laguna, Cavite, Bulacan. Mga namimili dito sa Divisoria, sa Luzon ng Maynila. Ay, teka muna, boy. Boy, sana lang. Ito, importante ito. Meron pa bang nagbebenta ng Watusi? Hindi ba pinagbawal na yan ng Department of Health? Oo, meron meron pa. Alam ko yan, meron pa rin Yung, ang mga bawal kasi na nakita ko ay, halimbawa, yung malalakas na paputok. Ito yung listahan. Baka kasi... Ayun, importante yan, boy. Meron din nagbebenta patago. Patago naman. Bubulungan mo lang yung tindero. Parang alam mo, boy, Magaling sa bulungan niya si boy Sige nga, boy. Oo. Meron ka bang piccolo dyan? Ayan, piccolo. Watusi. Meron ka ba dyan atomic big triangulo? Ay malalakas to. Okay. So ito yung pinagbabawal Iba lang, may plapla. Diba dati merong Bin Laden. Ang hinahanap ko rito, wala, nakatago. Yung hinahanap ko rito, yung Diskaya. Oo nga, meron nga raw daw, ganon. meron Diskaya, napaputok.
Oo, pero malakas yun. Talagang malakas. Malakas daw nakuha nun sa plastic board, sabi nila. Kaya kasing lakas nun yung paputok, ano? Kaya malakas yun yung paputok. Na, pero dito, wala akong nakita, puro, siyempre, baka mamaya naitago lang kasi parating ako nakita ko tanong kami. Kilala ka na kasi dyan, boy bubulungan ko na lang, baka meron kayo dyan. Sige boy. Yan yung mga at paalala ng mga otoridad kasi hindi alam ng iba ipinagbabawal ang pagpaputok sa loob ng residential area. Ayun. Na ilang uri ng paputok ay may mga pinapayagan naman sa mga designated fireworks area. Ang para alam ng iba kasi yung marami nagrereklamo lalo na yung mga senior at mga PWDs na may mga karamdaman. Siyempre, pag nakakarinig yan, napakalakas talaga yumayanig, nagrereklamo yan. Kaya nervyos. Sabi, oo. Kaya ang mga pulis ay patuloy ang kanilang pag-iikot. Pag-iikot Lakay Romel, ang mga pulis nag-iikot. Dito sa mga tindahan ng paputok para bantayan yung mga illegal na nagbebenta ng paputok. Mabuti na lang ikaw matatag ang kalusugan mo kahit na sabihin natin na 18 years old ka pala pagka nakakarinig ka ng putok, hindi ka ninenervyos, boy. Kaya lag na lag kita. Hindi, 18 anyos ka na sa serbisyo. Ikaw talaga, boy, plus 60. Aminin ko na, 50 anyos na ako yan Ikaw talaga, boy, palabiro ka, ha? Isa rin sa mga dinadagsa na ngayon dito, sino ba si Wina ba yan? Si Jackie to, boy. Si Jackie, Si Jackie, kaboses niya si Wina. Ano yung Jackie, yung bilihan ng prutas dito sa may... marami na rin. Yung mga bilog na prutas. Mamaya Sige. tingin tayo. Unahin ko muna yung torotot dahil sa... Paborito mo yan. Si Ate Malu. Para... sa torotot. Ikaw talaga, boy. Siyempre. Yan yung mga importante na dapat natin mabili dito sa Divisoria. So sa halip na boy, gagayahin ka namin. Sa halip na magpaputok, manorotot tuloy. Gumamit na lang ng torotot. Kung wala ka pang bilhin torotot, mura lang. Di yung kahit anong pwedeng pang-inga. Oo nga. Mga kaldero nyo na sira-sira. Katulad na nakagawian mo. Para sasalubungin natin yung bagong taon na ang paalala ng DOH, kompleto ang ating mga daliri. Ayun, importante. Walang napinsala. Ayan. Mamaya babalik tayo sa mga paalala ng DOH. Okay. Halimbawa, na-disgrasya kang paputok, ano gagawin ng mga kababayan natin kapag naputukan tayo ng mga fireworks. Yan ang ating sitwasyon sa Divisoria. Ito si Boy Gonzales para sa Disarezona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales. Marami tayong natututunan kay Boy Gonzales. Alam mo naman yan si Boy, veterano na yan 18 years sa serbisyo. Sa serbisyo, plus 50. Kaya pagka ganyan sumasapit ang bagong taon, talagang alam na ni Boy ang sitwasyon dyan sa area na yan ng kilala Divisoria. Na yan, ang isang Boy Gonzales, kilala yan sa Divisoria. Kaya kung may kailangan kayo, tawagan niyo si Boy. Ako 50 anyos na ako Pero nung ako high school pa lang napapakinggan ko na yung Boy Gonzales Boy Gonzales na talaga yan Oras muna natin, 4 na minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. This time check. Basahin ko lang ito, Jackie, yung statement ng pagbibitiw ng isa na namang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Ito po yung grupo na binuo ng Malacanang para malalimang imbestigahan ang flood control scandal. Sa isang pahayag, kinumpirma ni outgoing ICI Commissioner Rosana Fajardo ang kanyang courtesy resignation na magiging epektibo December 31. Araw po yan ng Miyerkules o huling araw sa taong 2025.
Ayon kay Fajardo, mula nang siya ay maitalaga noong September, nakatuon ang kanyang trabaho sa financial oversight at investigation ng mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Sinabi pa ni Fajardo na nakapagsumite ang komisyon ng mga rekomendasyon kaugnay ng pagpapabuti ng procurement at pagbabudget ng mga proyekto matapos ang pangangalap ng ebidensya at pagsasagawa ng mga investigasyon. Dagdag pa ni Fajardo, ililipat na sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ang mga tungkuling may kinalaman sa investigasyon at prosecution upang tiyakin ang pananagutan ng mga sangkot sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa madalit salita, yung findings ng ICI ay iti-turn over na sa DOJ at Ombudsman para sila na ang magpatuloy ng trabaho. At maghain ng mga kaukulang kaso laban sa mga sangkot nga dito sa katiwalian dun sa flood control scandal. Well, kahit paano naman, malaki rin ang naging papel nitong ICI sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal. Maraming mga kilalang personalidad ang natuklasan na may kinalaman, direkta man or indirect, dito sa tinutukoy nating iskandalo sa flood control projects. Imaginin mo kung halimbawang hindi nilikha itong ICI na ito. Oo, baka kung kailan pa madadao o masisiwalat yung mga katiwalian tungkol dito sa flood control scandal. Pero no, Lakay, nagkaroon din ng medyong pagdududa dito sa authority ng ICI. Kasi nga yung sa mga pagdinig, although sinabi nga na ila-livestream or nag-livestream na sila, no, Lakay, pero karamihan ay lahat ng mga resource person ay humihiling ng executive session. Kaya hindi rin na i-broadcast ang mismong pagdinig nito nga ICI. Kaya marami din yung medyo kung may question kung paano yung proseso talaga nitong kanilang investigasyon. Pero, ayun nga ho, marami na rin silang naipakita at mga kahit papano at nabanggit na mga resource person na merong kaugnayan umano dito sa flood control scandal. Sana naman bago i-terminate ng ICI yung kanilang trabaho, sana may maghain or I know meron na naghain sa Kongreso or sa Senado na gawing institutionalize itong ICI. Ibig sabihin magpasa ng batas na magiging institutionalized na itong ICI. Ibig sabihin magiging regular na siyang investigating body, parang ombudsman. Nasa ganon, pagka nakaka-encounter ang gobyerno ng mga kaparehong iskandalo sa flood control project, sila na ang automatikong hahawak ng investigasyon. Tsaka kasi Lakay, hindi lang daw sa flood control kasi may mga nakita rin na iba pa na infrastructure projects ng DPWH ang mayroong katiwalian. Kaya maganda rin na magkaroon ng independent commission na dito tututok dahil napakadami nun na, Lakay. At kapag naging institutionalized na ang ICI, kahit papano, marami ang magdadalawang isip or matatakot na gumawa ng kalokohan. Diba? Kasi may karagdagang magbabantay sa kanilang mga aktibidad. Bukod sa Ombudsman, DOJ, ayan. Meron NBI, ayan. Independent Commission. 12 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Teka, alamin natin nga ang sitwasyon. Meron pa mga humahabol. May mga pasahero pa daw. Ng lalawigan. Ito siguro yung mga gustong magdiwang ng bagong taon sa mga lalawigan. At naroon natin kasamang si Edwin Duque nasa terminal ng bus sa Caloocan City. Edwin, kamusta ang sitwasyon? Kuya Romel, good morning at kung gaano karami yung nagsipag-uwian nung isang araw bago yung Pasko, tagsa naman ngayon yung mga galing ng biyaherong galing Bulacan na pasahero nitong Victorliner. Itong mga ito yun yung mga namasko at pabalik ng Maynila at sila naman ay dito naman mag-celebrate ng bagong taon. Pero itong aircon bus ng Victorliner, nasa mahigit 200, no?
At ay kay Ginoong Santos, ang master. Medyo bihira na yung nagsipag-uwian dahil nung 26 ng gabi, yun na yung pinaka-volume na nagsipag-uwian at yung bago magpasko, yun na yung napakarami. Pero may mga mailan-ilan lang dahil may pasok pa nga ngayon at inasahang mamayang gabi uli ay muling bubuhos dahil doon sa mga unang bunyay pauwi nakaraan ay marami na rin nagsipagbalikan sa Maynila dahil sila naman yung mag-celebrate ng bagong taon dito sa Maynila. Kaya parang palitan eh. Pero kung titingnan daw, susumahin yung pasahero, mas marami yung nakauwi na, pero may mga bumalik. Pero itong bagong taon, posibleng muling bubuhos yung maraming pasahero para bumalik uli sa kanilang mga probinsya. Sa ngayon ay may 200 pa to 20 bus yung nakaredy at yan ay mag-aabang hanggang matapos yung bagong taon makabalik na lahat ng mga pasahero para tuloy-tuloy lang yung kanilang pag-agapay hanggang sa maserbisyuhan. Itong bus naman na biyaheng Bulacan na Victory, may 120 buses yung nakaredy at yan ay hanggang matapos din yung bagong taon at tuloy-tuloy yung kanilang biyahe. Habang itong pasahero naman na biyaheng Baguio, biyaheng Northern Luzon, Isabela, sila pa rin yung napakaraming naihatid na mula pa nung bago ang Pasko. Kaya inasahan sa pagbabalik ay nakaredy pa rin daw sila para maihatid at ligtas. Pero itong mga tauhan ng LTO, tuloy-tuloy yung kanilang pagmonitor ngayon dito sa mga bus dahil tinitingnan nila, Kuya Romel, kung sapat ba, tama ba yung sukat ng gulong. Kung medyo manipis-nipis na, abay may hindi na pinapayagang makabiyahe. Naigpiti sila doon sa pagmonitor sa mga nakainom. Kahit amoy alak lang, hindi na sila pwedeng bumiyahe. Kaya nakakasiguro na ligtas, Paskong ligtas nakalagay dito na makauwi yung mga biyahero. Okay. Habang ibang terminal naman dito, itong Baliwag at itong dalawang bago pa, ayun ay tuloy-tuloy lang yung in-out yung mga pasahero dahil lang Bulacan lang naman. Pero sa ngayon, ang pinakamatumal na itong biyahe ng bahagi ng Northern Luzon. Edwin. Yan, mula pa rin dito. Edwin, pakipasyalan mo nga yung area ng monumento. Diyan sa may circle, alamin mo kung kamusta ang bentahan ng mga paputok dyan. Sa ngayon, wala bang nagbebenta ng paputok kay Romel, no? Dito Ganun ba? Mahigpit. At Sige. may mga lugar. Pero siguro yung bispiras ng bagong taon, yan, maglulutangan na yan. Yung mga nagbibig. Sa ngayon, na-monitor natin mula pa kahapon. Kanina, inikot din natin itong bagay ng Monumento Circle. Wala pang mga nagbebenta ng paputok. Okay. Ayan. Back to you, Kuya Romel. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, mula sa Caloocan, dako tayo sa Cubao, sa Quezon City. Alamin natin ang sitwasyon sa bentahan ng mga paputok at pailaw sa Araneta City, Cubao. Detalye magmumula kay RH5, Val Gonzalez. Val? Ate Jackie at Romel, ako'y nandito ngayon sa pinakasikat na tindahan ng mga dekorasyong pamasko at mga paputok, pailaw dito sa napakasayang Araneta City, dito sa Cubao, Quezon City. Dito sa aking likuran, ito yung nandito kami sa loob mismo ng tinatawag na Parulan sa Araneta City. Dito makakabili ng mga dekorasyong pamasko, mga parol, iba't iba pang mga pailaw at yung tindahan ng mga paputok. Isa yung kanilang sinasabi, umaaray sila, Romel at Jackie, doon sa pagkatumal ng mga bentahan. Sa background mo, mabibilang ko yung mga tao sa likod mo. Medyo wala pang tao, Val. Correct, mabibilang pa. Dati-rate, noong mga nakalipas na panahon, ngayong oras na ito, etong kainan dito sa aking likuran, etong nasa gawing kaliwa ko, punong-puno na ng ating mga kababayan dahil parang one-stop shop na itong lugar na ito. Dito bumibili yung mga kababayan natin, all walks of life. Mga mayayaman, may kaya sa buhay,
maging yung mga mahihirap dahil nandito lahat yung mga bentahan. May bentahan dito ng mga bulaklak at iba't iba pa. At kung ano-ano pa, itong kainan na ito, ay talagang 24 hours ito, Romel, 24 hours oo. na nag-ooperate itong parulan na para sa kaalaman ng ating mga kababayan, 24 hours na nag-ooperate po ito. At hindi ka magugutom dahil may kainan dito, bibili ka kung gusto mo naman. Yung mga may pera kasi nagtatago eh. Kaya gagawin nila, bibili na mga bandang maggagabi na. Yung ilan Naitanong mo ba, Bal, naitanong mo ba kung kumpara nung nakalipas na taon, mas mataas ang halaga ngayon ng mga paputok? Aba, eto, napakaganda ng tanong mo, Romel. Dahil kanina kausap ko yung isa sa negosyanteng namumuhunan dito, na mura ko magbigay at talagang napakamahal daw. Napakamahal ng mga paputok, lalo na yung mga lokal. Kanina nga may nakita ko, Bal, sandali lang. Kanina napahagingan ng ayan, 6,800. Ano yan? Anong klaseng paputok yan? Etong 6,800 na ito ay ilang oras ba bang puputok ito? Pasok ka dito, ating cameraman. At 3 minuto lang naman ito. Ha? Ito, yan. Yan yung 6,800 na yan. Ayan. Ay, 3 minuto lang yan. Yung 9-shot hot stuff. Yan yung mga paputok. Kaya mix yung mga paninda rito. Si Mr. Willie Nang, sige. may-ari ng tindahan na ito. Live po tayo sa DZRH nationwide at worldwide, sir. Ilang minuto nga uli yun, sir? Mga 3 minutes po. 3 minutes. Ang ating anchor, si Mr. Romel Puertes at si Jackie. Yes, go ahead sa inyong katanungan kay Mr. Willie Nang, Romel at Jackie. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. Good morning po. Yung bang binabanggit ni Bal Gonzales na ang halaga 6,800, ano yan? Paputok or palusis? Pang fireworks po. Fireworks. Aha. Opo. So, tumatagal yan ng hanggang sa 3 minuto? Oo, 2 to 3 minutes na lang po. Ayun. Gaano kalakas po yan? Hindi, lightning, para pailaw. Parang ano lang para talaga. pailaw yan, di ba? Safe naman po, no? Kahit sa mga residential na ipailaw, ano? Pwede po. Kumpara nung nakalipas na taon, mas kamusta ang bentahan ng paputok ngayong 2025 sa pagkatapos ng Pasko kung ikukumpara last year? Inaasahan mas madami ang bumibili po ngayong taon kaysa nagalang taon kasi siguro medyo nakiramdam mga tao gusto gumanda ang buhay kaya adik sa mga mana kaya bumibili sila ng mga fireworks po. Aha. Yung bang presyo niya ng mga tinda mo, sir, fix na yan? Hindi ba pwedeng tumawad para nasa ganun mas maraming makabili? Lalo na po kung sa 31 lalong mahal po, makalubo yung taas Ganun din lang talagang mangyayari sa Bukawi So mas dapat ngayon na sila bumili lakay. Ngayon na po, opo. Kasi po sa 31 talagang presyo, loble na yung presyo yan. Ganun ba? Example po yung kwitis Dati, makano lang kwitis ngayon. Ngayon, ang punan natin kwitis, 10 to 12 pesos ang punan. Paano natin kikitain yan? So, mas magiging mahal pala towards the end of the month. Po. Sa 31. End of the year. Yung 31 po. Opo. Ano po ba yung pinakamabenta dyan na paputok? Sir. Yung pinakamabentang paputok, yung mga pangbata po, yung mga 5 chorus, kwitis. Magkano po ba ang usual na bentahan yan? Alin po? Yung mga kwitis. Yung kwitis. Kwitis ang retail natin ngayon 18 to 20 pesos po. Pwede naman tingi-tingi. Per piece po. So kamusta naman ang kamusta naman ang supply ng mga paputok? Halos po yung supply natin sa Bukawi, lahat wala nang stock po wala nang stock? Ganun ba? Oo, lalo na kwitis, wala nang stock. Chorus, wala nang stock. So paano yan? Kalimbawang bago matapos ang buwang ito or bago tumuntong alas 12 ng haping gabi, sold out na yan, yung mga tinda ninyo. Ganun po ba? Saan ko, sold out po yan kasi ang dami ng palisod po may nagpalitan. Kasi po yung iba,
papalisod lang. Ayaw nila ng stock sa bahay na maaga. Siguro, deliver namin ng 29, 30, ganun. Pero reserve na. Ang dami po napalisod. Million po. 1 million na napalisod na sa amin. Talaga? So, hindi kayo nababahala, sir, na Medyo 26 matumal, oo. 26 na ng December pero halos wala pang tao? Ay, talagang taon-taon po. Last minute mga ating mga okay. kababayan natin eh. Last minute eh. Bumili. Kung sa 31, minsan umabot kami na alas 12 ng gabi po, yung putukan. May customer pa, halang pa yung sasakyan Meron namin pang para mahabol. bumili po eh. Oh, I see. Kasi talaga sa atin eh. Sana pagka... Go ahead po. Ano po? No, aasahan ko talagang 31, daksa ang tao dito po. Sana sa habang lumalapit yung 31, may discount na yung mga bumibili sa inyo. Sa ngayon po, may discount, pero sa 31, wala pa. Talaga. Talagang fix na, fix sapat na na yung yun. presyo. Ayun, tapat na yung presyo. Sige, maraming salamat. Taon-taon po. Opo. Okay, maraming salamat. Val. Opo, Happy New Year po. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, si Mr. Willie Nang. At nakita mo si Mr. Willie Nang, hands-on siya dahil wala siyang staff dito, siya mismo. Kaya nga mga nagdatingan na ritong bibili. Ma'am, saan po kayo galing? Saan po kayo galing? Mandaluyong. Mandaluyong. Taon-taon po ba ay namimili ko kayo? Suki na pala. Ayun. Tradisyon na po ninyo na magpailaw, magpaputok pagka bagong taon. Galing pa sa parents ko yan. Tradisyon natin talaga. Ay, pwede ho bang maitanong? Wala naman hong masyadong nanonood sa atin. Nationwide lang naman tayo. Magkano ho ba yung halaga ng mga binibili ho ninyo o budget ninyo every year? Last year, nakabili kami sa kanya ng 40,000. Hala? 40,000? 40,000, dami pa niyang freebies. Bigyan kami ng mga freebies. Ngayong taon, Itong suking to ay itong may-ari. baka masigit dahil Masigit. yung kapitbahay na namin nanonood sa amin eh. Ayun. Kasi Masigit pa ngayon yung 40,000 pesos last year. taon-taon tumataas ang pera. Tumataas din ang presyo nila. Siyempre, dadagdagan nila. Ayun. Dadagdag din kami. Ano ho bang dahilan? Bakit kailangan magpaputok? Alam natin sa Chinese, talagang itaboy yung malas, alisin yung... Namin, kasi gaya ng sabi ko sa inyo, tradisyon na ng parents ko yan. Huwag na hindi kayo magpapaputok tuwing bagong taon dahil swerte tayo dyan. Ayun. Swertein kayo, sabi. Sinuwerte naman kami, kaya milyonaryo na kami ngayon. Talaga. Ninong! Bal Gonzales. Bal Gonzales. Bago ka magpaalam, wag mong kalilimutan na magmano kila nanay at tatay. Kay Ninong at Ninang. Ito, ninong natin si Mr. Willie Nang, Boss Romel. Ayan, sige. Meron po akong nagregalo po sa inyo ng mga fireworks. Nako, talaga naman, napakabait naman. Maraming salamat. Ayan, si Mr. Mr. Willie Nang. Willie Nang, ayun, sige. Nakita mo naman, isang negosyante pero siya mismo hands-on siya dun sa pamimili. Kanina nga, nung hindi pa dumarating yung ilan dun sa mga stock nila, merong yung suki naka na rito eh. Nakaabang na. Nakabay na rito. Nakaabang na rito dahil iuwi naman sa ibang lugar. Iuwi naman dun sa ibang lugar. Saan nga ba yan o tayo iuwi? Sa Laguna. Sa Laguna. Iuwi naman sa Laguna. Yung isang naghihintay kanina ng stocks na paparating dito. So yan, Romel, yung sitwasyon, alam mo, Romel, maidugtong ko lang. Umikot, bago kami pumunta rito, umikot kami ng piloto at cameraman natin na si Utoy Gadapi Jr. Umikot kami sa bahagi ng Timog, sa may Tomas Morato, hanggang dyan sa may bahagi ng Philinvest, wala pa yung mga nagtitinda. Wala pa yung mga nagtitinda. Dati-rate, pagkatapos ng Pasko, ay meron na yung mga pop-up store na nagbebenta. Pero ang sabi ni Mr. Nang, dahil marami din siyang mga suking business na mga produkto dyan sa bahagi ng Tomas Morato at sa bahagi ng Timog, ang naibigay lang na permit daw sa kanila, sabi ni Mr. Nang, ay magsisimula sa
29, 30 at 31, 3 araw lamang na binigyan ng pagkakataong makapagbenta ng mga paputok at pailaw yung mga nagdinegosyo diyan sa bahagi ng Tomas Morato, diyan sa bahagi ng Timog at sa may ang bawal na pala ngayon, Romel. Huwag nang natangkain pa ng ating mga kababayan. Dito sa bahagi ng White Plains, sa bahagi ng White Bawal Plains, magbenta. wala na raw pinayagan, sabi ni Mr. Nang, dahil yung kanyang mga parokyano na binabagsakan yung mga pwestong binabagsakan ay hindi na umorder, pero meron din naman diyan sa bahagi ng Congressional Avenue dito pa rin sa Quezon City. Mukhang magkakatotoo, Bal, mukhang magkakatotoo yung sinabi niya na bago sumapit ang December 31, mukhang Habol mauubos na, ang oo. stock niya sa dami ng kanyang mga suki. Yes, correct. Oo. Ang binabanggit niya sa araw ng yung 29, 30 at 31 at isa dun sa kanilang inaantabayanan yung 31st dahil nga naman kung iimbak mo sa bahay mo yung paputok, delikado. Kaya yung ating mga kababayan ay bumibili mismo sa ilang oras na bago yung araw ng Noche Buena o Medianoche. Kung kailan napapuputokin na yung mga paputok na ito na basay doon sa tradisyon ng mga Chinese na na-adapt na ng mga Pilipino, gaya nga ng isang taga Mandaluyong na bumibili ngayon dito at gagastos ng 40,000 pesos ay para itaboy ang malas. Okay. Mula rito sa Parolan, dito sa Araneta City, dito sa Cubao, Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapid Jr. Ako si Val Gonzalez, DJ Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzalez. Tignan mo yan, Jackie, Biruin mo, ang bibili nila more than 40,000 worth ng paputok. dati, nung nakalipas sa taon. Ngayon, more than 40,000 ang siguro bibili 50. nila. Biruin mo, kahit gaano kahirap ang buhay, meron pa rin tayong mga kababayan na talagang gumagastos. Ayun kasi siguro para sa Lakay, paggamit ng ang paputok. tradisyon na nila. At baka nga rin na doon sila siniswerte. So hindi Wala din naman natin mawawala. masisisi. Oo. Wala naman mawawala kung maniwala tayo dyan sa swerte-swerte na yan. Ang oras natin, alas 9:30 ng umaga. Magbabalik tayo sa iba pang palakayan at balitaan. Ang oras na yan ay... Balik tayo sa programang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay Deo Makalma. Pansamantala, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Sinisikap nating makapanayama, Jackie, yung MMDA. Oo, Lakay. Sapagkat ngayong araw ang second day ng EDSA rehabilitation. Malaman natin kung nararamdaman na yung epekto nito, ano? Marami nang mga Lakay, bahagi na inuurong yung barrier, concrete barrier, kasi nga yung sa innermost lane sa EDSA, yung mga dinadaanan dati ng EDSA bus carousel ay yun ang una munang ginagawa o nilalagyan ng asfalto o isinasaayos ng... Sige, at narito na sa linya ng komunikasyon si Fe Karina ng MMBA Metro Base. Magandang umaga at Merry Christmas pa rin, Fe Karina ng MMBA. Yes, magandang umaga po sa inyo. Merry Christmas, Sir Romel and Ma'am Jackie. Isa po natin yung southbound ng EDSA. Yun, nagmo-moderate po tayo pagsapit po natin dito sa may intersection ng EDSA Ortigas. After me po niyan, mabilis na po ang daloy. Ngunit pagsapit po dito sa may Cloverleaf ng Guadalupe, doon na natin mararanasan po ang bigat ng trapiko. Patungo na po dito sa may Ayala. Pero after po niyan, mabilis naman po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate to heavy, yung pagbaba po natin ng flyover na Magallanes. Tuloy-tuloy naman po, patungo na po dito sa may Taft Avenue. Then, ang northbound naman po ng EDSA, SB Harrison, moderate po tayo. Tuloy, ngunit pagsapit naman po dito sa may Arnaes, doon na tayo makakaranas po ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy po hanggang dito sa may Buendia. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy dito na po sa may area po ng P2 Wason, Cubao, hanggang dito na po sa may intersection ng Aurora.
Then, after po niyan, mabilis na po hanggang makarating po tayo sa monumento. Then, punta naman tayo sa Katipunan southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok, mabilis po yan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate, yung pamalapit po tayo sa may intersection ng Katipunan Aurora. Then, after po niyan, mabilis na po, magkakaroon naman po tayo ng moderate dito na po sa may Julia Vargas. After po ng Julia Vargas, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then, punta naman tayo sa northbound ng C5. Mararanasan lang po natin ng moderate. Yung palapit po tayo dito sa may Julia Vargas. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate dito na po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Then, pagbaba po natin ng flyover ng Katipunan, yun, medyo may pagbabagal na po hanggang dito sa may intersection po ng University Avenue. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Then, punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman tayo ng Quirino Highway, magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito po sa may Regalado, sa may FCM. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa elliptical. Then, ang kabilang panig naman po, kung galing tayo ng elliptical, papasok po ng Commonwealth, mabilis po yan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate to heavy, yun dito na po sa may area po ng Regalado. Okay. Yun dito sa may extension po ng Mindanao Avenue. Pero after po niya, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Quirino Highway. Paalala sa mga motorista, may coding po tayo ngayon. Lahat po ng city po. Nag-upisa po yan. 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po niya ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 din po mag-umpisa ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede kayo tumawag sa hotline ng MMDA 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base. Miss Fe? Yes, sir? So, all in all, kamusta ang assessment ng MMDA sa ikalawang araw ng EDSA rehabilitation? Nararamdaman na ba ang epekto nito? Yes, sir. Nararamdaman po na natin, lalo na pag mga rush hour. Pero sa ngayon, ang bigat ng natin ng southbound, bago mag-Cloverleaf na po, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may area po ng Ayala. Ganon din po, yung dito sa may area po ng Pasay, mismo paglababa natin ng flyover ng Magallanes, mararanasan na po natin yung ginagawa ng rehabilitation ng DPWH patungo na po sa may Taft Avenue. So ano yung mga lugar, Miss Fe, na inaasahang makakaranas ng hindi pa kang karaniwang daloy ng trapiko? Pakiulit po para sa kapatiran ng mga motorista natin na madadaan dyan sa EDSA. Kasi baka mamaya yung iba, ngayon lang nila nalaman na merong isinasagawang rehabilitation. Baka magulat sila. Go ahead, Miss Pe. Opo, yung ingat, iwasan po natin yung dito lang naman po, pagsapit po natin dito sa may area na po ng bago pumasok tayo ng Makati, tuloy dito sa may Bonnie. Pagpalapit po tayo dito sa may Cloverleaf ng pagitan po ng Makati and Mandaluyong, makakaranas na po tayo ng pagbabagal po yan. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may Ayala intersection. Pagsapit naman po natin dito sa may area po ng pagitan din po ng Pasay at Makati, yung pagbaba ng Evangelista, doon na tayo makakaranas po ng mabigat na daloy na masasakyan patungo naman po dito sa may Taft Avenue. Doon. Yun lang naman po yung nararanasan po natin sa ngayon, pero nga mamayang rush hour, mas lalong mas matindi po yun kasi alam ko yung southbound ng ng Cloverleaf ng Guadalupe, halos umabot po yan dito sa may area na po ng Mandaluyong pag ganyan mga oras na ganito. At inaasahan natin, Miss Fe, na lalo pang titindi ang trapiko pag tayo ay bumalik na sa normal. Yung meron ng pasok yung karamihan sa mga empleyado, pasok sa eskwela. Nako. Pero may additional ako sa inyo, sir. Go ahead, please. Go ahead. Next week, 29 hanggang January 2, wala po tayo number coding. Ayun. Lahat po yan ng city, kasama na po yung Makati. Hanggang kailan hanggang anong oras nga uli yung rehabilitation ng EDSA?
ang rehabilitation, nag-umpisa po yan noong 24. Ng gabi. 24, po. Ayun, hanggang January 5. Ang pinakalas nila is 4 a.m. ng January 5, Lunes po yun. Hanggang doon lang po sila. Okay. Sige. Maraming po salamat, Miss Fek Karina ng MMDA Metro Base. Good morning at Merry Christmas. Yes. Ayan. Sige, kaya doon po sa mga mapapadpad dyan sa EDSA, magbaon po tayo ng sangkaterbang pasensya. Although ngayon, Lakay, medyo hindi pa siguro ganun ka dama yung mabigat na daloy ng trapiko dahil na karamihan nga ay wala pang pasok, nakabakasyon pa. Pero pagsapit nga siguro lang yun nga, January 5, sa Lunes. Lunes, January 5. Magre-resume na yung pasok sa trabaho. Oo, kaso Lakay kasi ang alanganin yung Lunes Ayun kasi lang. 29 tapos 30 Kinabukasan, wala nang holiday na pasok. naman. Kaya hanggang 31. marami na siguro sa ating mga kababayan nag-leave na. Tinuloy-tuloy na, Lakay. Sinagad na. Oo, kasi next week January 5 na nga ang pinakabalik ng ating mga kababayan. Samantala, happy birthday muna. Birthday pala ni Senador JV Ejercito. Happy birthday po, Sen. Mula po sa inyong executive session family. Ayun, happy birthday, Senador JV Ejercito. At happy birthday din kay sa kasama natin, si Ma'am Evelyn Brahas. Ayan, at kay Noel Espiritu. Ayan. Happy birthday po. At maligayang pakikinig at panonood kay Engineer Jonathan Helyes. Engineer Jonathan Helyes ng BNR Penro dyan sa Puerto Princesa City sa siyudad sa lalawigan ng Palawan. Engineer Jonathan Helyes, baka naman ang sabi ng mga kabatchmate mo sa Arsenio H. Lacson Elementary School, Batch 83 sa Balot, Tondo, Maynila. Bekenemen daw, bekenemen. Meron ka pa mga pagbati dyan, Jackie? Dito sa ating Facebook Live, sa mga nanonood po, good morning, happy holidays and advance happy new year kay Carlos Miranda Jr. Good morning. At kay Nelson Malinaw, good morning po. At kay Selly Gonzales, good morning sa inyo pong lahat dyan po na nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live. Meron din sa ating YouTube Live, marami-rami din itong mga nagko-comment, Lakay. Ano sabi? At nakasubaybay. At sa ating suki nga, si Ate Teresita Atienza, good morning po. Ayan, sanabi niya, Lakay, na pag malapit ng mag-midnight sa December 31, siguro magmumura na ang particular yung mga paputok nga, Lakay, sinabi niya dito. Hindi, baliktad yung binanggit niya ni Mr. Nang Baka doon sa baka sa ibang lugar, Lakay, baka doon mas mura. At sinabi niya nga rin na delikado kasi magtago ng paputok sa bahay. Ayun. Kaya siguro ang ilan nating mga kababayan, medyo last minute na talaga bumibili ng mga paputok. At kaya sino pa ba ito ang ating mga nanonood sa atin? Yung iba naman, kaya bumibili ng mas maaga kasi bebenta din nila. Oo, Lakay. Kumbaga yung mga nagre-resale. Yun doon naman siguro sa kanila, yung mga nasa bahay, yung sa kanilang mga kapitbahay. Yung bumibili ng maramihan, ibebenta din nila para kumita naman kahit kaunti. Oo, ayan. At sa kay Antonio Carrasco, good morning po and happy holidays. Kay Melvin Letrado, good morning, happy holidays. At ayan, nawawala na yung iba. Ay, teka muna. Ito, mahalaga ito Paalala natin doon sa mga kababayan natin na nasobrahan ng pagkain. Nitong katatapos na Pasko, magpa-check up kayo ng inyong BP, magpa-check up kayo ng inyong sugar level. Baka hindi nyo namamalayan, tumataas na yan. Balansihin naman po natin yung pagkain. Kapag medyo nakakarami na ng kurot sa lechon, sabayan na. Hinay-hinay lang. At yung mga iba naman, wag naman puro lechon ang kinukurutan. Yung iba ang dahilan di bale, may amlodipine naman.
Meron naman daw nakareserba na gamot. Wag naman po ganun. Ang sabi ng Department of Health, pagka ganito raw holiday season, tumataas ang kaso ng heart attack. Oo, lakay, heart attack. At saka yung ina-atake ng sugar. Ayan, kasi naman, pambira, sangkaterba ang pagkain sa lamesa. Baka naman mamaya inisang upuan nyo yung isang lanyera ng leche plan, ha? Inom dito. Hinay-hinay lang. Inom dito, lantak dito, pulutan doon. Ayan, nakalimutan na mataas pala ang blood pressure or erratic yung BP. Mataas pala ang sugar level. Tsaka Ayan. dun sa mga medyo nakakatanda nating kapamilya, kamag-anak, magpaawat din po kayo, ha? Oo. Minsan kasi ayaw ayaw pagsabihan ayaw mapagsabihan. Yung mga matatamis, yung mahilig sa matatamis, baka mapasobra kayo. Tapos kayo pala diabetic. Nako po. Mahirap po mag-hospital sa bagong taon. Hindi po excuse ang pagkakaroon ng gamot, na may nakareserbang gamot. Ingatan din po natin ang ating mga sarili. Meron ako nakitang litrato sa Facebook Ha? Kumakain siya ng ang nakahatag sa kanya lechon. Tapos ang katabi niya yung pan-check ng BP. Naka-ready na lakay. Naka-ready na. Naka-standby na yung BP in case. Medyo tumataas. Sige, mamaya na ulit. At pagka makontrol natin ang halimbawa sugar, makontrol natin ang blood pressure, pagkatapos natin lantakan yung mga handa sa mesa, pagkatapos natin uminom ng katakot-takot, mag-exercise tayo. Nasa ganun kahit papaano, bawas-bawasan yung risk. Matunaw yung taba. Matunaw naman masunog natin. yung sugar level na pinasok nyo sa inyong katawan. Kaya dito sa CCP. Dito sa tapat ng CCP, ang daming sa tapat nagja-jogging. ng MBC, ang dami na. Wala kayo. Meron pa tayong 9 na minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Meron ka pa mga pagbati dyan. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood. Sa aking nanay at tatay, hello ma, pa, si Nanay Fermilin Resio at Papa Rowel Resio. Good morning, happy holidays in advance, happy new year. Yung ambag ko sa medianoche, hintayin ko muna yung sahod sa Lunes. Wala ka na bang ibang nakalimutan batiin? At kay aking Tita May June de la Cruz, happy listening. Si Tito. Ayan po. At sa aking mga tito, kay Tito Joseph Pambid at kay Tita Olivia Pambid, nasa La Union po sila. Kasama din po ang aking lolo't lola na si Enrique Pambid at Gloria Pambid. Kompleto na ba yun? Listening. Kompleto na ba yun, Jackie? Yung mga kapatid ko. Sa aking mga kapatid na si Ate Abigail at Madeline Resio. Ayan, sana nakikinig kayo. Sino pa? Sino pa, Jackie? Okay Sige. na ako, lakay. Yun na lahat. Wala ka na nalimutan. Baka meron pa. Wala, lakay. Sino ba yan? Sinasabi mo lakay. Wala. Na naririnig ko. Wala. Nakikinig ang aking tatay. Wala. Sige. Ikaw lakay, baka may nais kang batiin. Baka mayroon yung sino ba yung kaibigan niya? Kuya, binabati pa rin ni Francis Cuaco, yung kanyang dati, ang sabi niya, ano naman yan? kaibigang babae. Andun pa rin yung kaibigan mo. Pero ngayon, special friend na. Ba talaga, Francis Cuaco, binabati niya si Strawberry Lopez. Di ba may isa pa? Sino pa yung isa? Si Milky Shake Pataranta. Ayan, Milky Shake Pataranta, binabati ka ni Francis Cuaco. Ay, binabati ko rin yung mga kabatch ko dyan sa Lacandula High School, batch 87 sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Kamusta na ba kayo mga pare ko, mga mare ko, At yung mga naging kaklase ko at naging kabatch ko sa Lyceum of the Philippines. Ayan, maligayang Pasko sa inyo at sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga naging kaklase ko din po sa PUP, sa Polytechnic University of the Philippines, College of Communication, BAJ 1D. Ayan, good morning. Happy holidays. Ingat-ingat at medyo bawas-bawas na rin, no? Bawas-bawas na rin tayo sa mga pagkain ng mga lechon. Ayan, baka sumakit ang batok. Hindi kaya ito yung nakalimutan mo? Sino lakay? Nagtatago sa ano ba ito? #Blue Duck Apples
Yeah. 20. Yun ba yun? Sino yun? Wala akong kilala. At Blue Dot Apples 20. Sabi niya, one of the beautiful faces in DZRH, Miss Jackie. Thank you po. Ayan, kita mo naman ha. May pahabol pa. One of the most debonair anchor of DZRH, Ayun. Romel Fuertes. Ayan. Ay, hindi. Wala pala. Sa ating Sige. Facebook Live Lakay, marami pang nagko-comment. And kay Miss Joyce Venus Ramirez Acasio, ayan, happy holidays po. At kay LC Vinaraw, Merry Christmas sa inyo, Ma'am Sir, at sa buong puwersa ng DZRH. At kay Nathan Chavez, good morning, happy holidays. At sa lahat po ng nakatutok sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube Live sa DZRH News. Facebook. Ang sabi ng isa pang nagpadala ng mga mensahe, maglagay ng garapon ng candy sa mga kwarto, dinner table. Oo. Pag can afford, fresh flowers, pag may flowers sa garden, maglagay sa loob ng bahay, araw-araw, pampaswerte. Pampaswerte pala yun ha. Akala ko kaya dapat maglagay ng garapon ng candy sa mga kwarto para maging sweet ang atmosphere sa loob ng bahay. Pwede rin naman, hindi ba? Pwede naman. Akala ko para lang kapag nagugutom ka at ayaw mo na bumaba ng sa hapagkainan, meron ka snacks. Ayun. Ayan. Sa atin pong YouTube, meron pa po si Glenna Oriel. Ayun, sa Hong Kong, may mga nagbabayad daw lakay ng 3 to 5 million. Wow. Para sa feng shui. Makakuha sila ng advice dyan sa best feng shui master. Ayun. Maligayang panonood at maligayang pakikinig kay Melvin Letrodo. Ayan. Maligayang Pasko at advance Happy New Year sa iyong pamilya, Melvin Letrodo. At kaya Dennis Yongson, Happy New Year po sa RH, DZRH. Happy New Year din po. Same Advance to you. Happy New Ayan. Year. Ano ito? Sabi naman ni maligo para swerte. Oo naman, dapat. Dapat naman po kailangan talaga. pa ba sabihin yun? Ikaw talaga, ano ito? B3, ano ito? B3 Antong, yun ba yun? Sige. Meron ka pa diyang pahabol, Jackie, bago meron tayo din magpaalam. po sa Facebook Live humahabol na comment kay Eric Morales. Buenas tardes, Feliz Navidad po. Muchas gracias. Ayun. At yan na po ang kabuuan nating balitaan talakayan itinampok sa Damdaming Bayan ngayon pong araw ng Biyernes, December 26, 2025. At sa ngalan po nila kay Boss Dave Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Oras natin, 1 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check is